Naisip mo na ba kung bakit yung mga magagaling na leader, lalo na sa larangan ng pananampalataya, ay bigla na lang bumabagsak? Alam mo yon, parang isang araw tinitingala mo sila. Tapos sa susunod, mababalitaan mo na lang may malaking issue pala. Madalas ang iniisip natin dahil yang sa mga biglaang eskandalo. Pero paano kung yung totoong dahilan, mas tahimik, mas personal, at matagal nang nangyayari sa loob nila? Sa ating pagsisiyasat ngayon, titignan natin ang pamumuno o leadership, pero hindi sa paraang nakasanayan mo. Hango sa mga source na binigay mo, hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga bagong strategy o 7-step formula para sa success. Ang pag-uusapan natin ay 2 pundasyon na ayon sa mga material na ito, madalas nawawala sa gitna ng pressure. Yung katapangan para manindigan sa kung ano ang tama at saka yung pananaw para patuloy na sumulong. Ang layunin natin ay himayin kung bakit ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa talento o karisma, kundi sa katapatang nasusubok. Araw-araw. At yung sinabi mo tungkol sa pagbagsak na hindi biglaan, yan talaga ang punto. Karamihan kasi ng leadership failures, hindi yan parang pagsabog ng bulkan. Mas katulad ito ng slow drift. Isang, alam mo yung unti-unting paglayo sa kung saan ka dapat naroon. Nagsisimula to sa mga maliliit na kompromiso na sa unang tingin parang practical lang naman. Halimbawa, di mo na lang kakausapin yung isang tao tungkol sa isang issue para keep the peace, di ba? Okay. O babaguhin mo ang isang desisyon kasi may mga importanteng taong nagrereklamo. So, parang maliliit na pag-give in lang. Hindi pa siya yung malaking kasalanan. Exactly. Sa una, mukha pa ngang wise o pastoral yung desisyon. Pero kapag naipon yan, unti-unti nitong inuubos yung integridad at moral clarity ng isang leader. Kaya yung pagbagsak na nakikita ng publiko, yun na lang yung culmination. Matagal nang may problema sa pundasyon. Yun pala yun? Dito pumabasok yung turo ni Jesus tungkol sa 2 bahay, di ba? Yung isa nakatayo sa bato, yung isa sa buhangin. Sa ilalim ng magandang araw, pareho silang mukhang matibay at maganda. Pero pagdating ng bagyo, dun lang natin malalaman kung alin talaga yung may matibay na pundasyon. Ang slow drift ang unti-unting nagiging buhangin sa ilalim ng bahay mo. Okay, ito ang fascinating para sa akin. Para labanan yung slow drift na yan, may 2 konsepto na paulit-kulit na lumabas sa mga source natin. Backbone for the battle and wings for the journey. Parang ang simple pakinggan, pero bakit kaya napakahirap pagsabayin sa totoong buhay? Mahirap talaga. Isipin mo na lang, yung backbone o gulugod, yan yung katapangan mo. Yung moral conviction. Yan ang nagbibigay sa'yo ng lakas para manindigan, para sabihing hindi kapag kailangan, lalo na kapag may pressure o may laban kang hinaharap. Ito yung tibay. Okay, gets ko yun. Paninindigan. Pero yung wings or pakpak naman, yan yung pananaw. Yung vision, ito yung nagbibigay sa'yo ng direksyon, ng pag-asa, yung dahilan kung bakit ka sumusulong. Ito yung humihilas sa'yo at sa mga kasama mo papunta sa hinaharap. At ang panganib na siyang dahilan kung bakit maraming leader ang bumabagsak ay kapag naghiwalay ang 2 ito. So parang kung puro backbone ka lang, parang bulldozer ka na walang manibela. Oo, yun na yun. Basta arangkada lang, sugod ng sugod. Tama, nagiging reckless force ka na lang. May katapangan ka nga, pero wala kang direksyon. Puro ka reaksyon. Puro reaction lang? Lumalaban ka sa lahat pero hindi mo alam kung para saan o saan ka pupunta. Sa kabilang banda naman, kung puro ka wings, Pangarap lang. puro vision, puro pangarap pero wala kang backbone para isulong yon kapag mahirap na, nananatili lang itong magandang ideya sa papel. Sayang. Isang pangarap na hindi nasasakatuparan, ang tunay at matatag na pamumuno ay nangangailangan na magkalapat ang 2 yan. Sige, himayin natin yung una. Yung backbone. Ang linaw sa mga material na ito na ang katapangan sa konteksto ng pananampalataya ay hindi lang basta pagiging fearless o yung personality na palaban. Ang sabi, ito daw ay moral clarity anchored in obedience. Parang ang ibig sabihin, malinaw sa'yo kung ano ang tama, at yung kalinawan na yon nakatali sa pagsunod mo sa Diyos, hindi sa sarili mong galing o opinyon. At napakagandang halimbawa dyan si Joshua.
Isipin mo, papalitan niya si Moses. Sino ba namang hindi kakabahan doon, di ba? Pero nang kausap siya ng Diyos, hindi detalyadong military strategy para sa Canaan ang unang-unang binigay sa kanya. Ang utos na inulit-ulit sa kanya ay be strong and courageous, maging matatag at matapang. Oo nga no, hindi be smart o be strategic. Bakit kaya be courageous? Kasi ang punto dyan, ang pinapaalala sa kanya, yung katapangan niya, ay hindi dapat manggaling sa sarili niyang kumpiyansa o sa galing niya bilang general. Ang katapangan niya ay dapat nakaugat sa pangako at utos ng Diyos. Sinasabi sa kanya, sundin mo lang yung utos ko at yun ang magiging source ng tapang mo. Nakatali ito sa pagsunod. Dito siguro papasok yung challenge sa'yo na nakikinib. Kailan nagiging pagsuway ang isang desisyon na mukhang practical lang? Dito natin makikita yung trahedya ni Haring Saul. Si Saul. Classic example ng backbone failure. Nang kinumpronta siya kung bakit niya sinuway ang direktang utos ng Diyos, ano ang sinabi niya? I was afraid of the people, and so I gave in to them. Grabe yun. Natakot ako sa mga tao, kaya pinagbigyan ko sila. Hindi nagsimula ang pagbagsak niya sa isang malaking iskandalosong kasalanan. Nagsimula ito sa takot niya sa opinyon ng iba. People-pleasing. Isang hari na takot sa opinyon ng sarili niyang mga tao. Parang yung desire niya for approval ay naging mas malakas kaysa sa desire niya for obedience. Yun na yung quiet compromise na sinasabi mo kanina? Yun na nga, at yun ang esensya ng backbone. Yung malalim na paniniwala na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kesa sa approval ng tao, kesa sa pagpapanatili ng posisyon o pag-iwas sa gulo. Yan yung tibay na manindigan sa tama kahit may kapalit. Okay, naintindihan ko na yung backbone, yung paninindigan na nakatali sa pagsunod. Pero sabi mo kanina, delikado ang tapang na walang direksyon. Dito na ba papasok yung wings? Dito na papasok yung wings for the journey, yung pananaw o vision. At kailangan nating linawin, sa Biblia, ang vision ay hindi lang ambisyon na binihisan ng relihiyosong lingwahe. Hindi ito yung business plan mo para sa ministry na may magagandang slogan. Ayon sa mga source natin, ito ay isang direksyon na inihayag ng Diyos na humihila sa mga leader at sa kanilang komunidad pasulong, lalo na sa gitna ng hirap. Ang classic example dito na binigay ay si Abraham. Tinawag siyang umalis sa kanyang bayan, not knowing where he was going. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Isipin mo yon, lumakad siya ng walang mapa. Ang pananaw na binigay sa kanya ay hindi nag-alis ng uncertainty, nagbigay lang ito ng sapat na tiwala para maglakad siya sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Kundi isang pangako. Yon! Isang pangako. At dito pumapasok yung isang panganib para sa mga leader na matagal na sa pwesto. Isang kondisyon na tinatawag sa mga material na vision fatigue. Ito yung nangyayari kapag ang isang leader o isang organisasyon ay napupunta sa maintenance mode. Ano yung maintenance mode? Sa halip na isulong yung orihinal na mission, ang focus na lang ay protektahan ng sistema. Yung mga programa, yung budget, yung gusali, yung status quo. Nakikita natin to palagi, di ba? Yung mga organisasyon na nagsimula with so much fire, pero after 10 years, ang pinag-uusapan na lang ay paano mababayaran ng kuryente at mapipinturahan ulit ang pader. Oo, survival na lang. Survival na lang talaga. Ang focus na lang ay yun. So, vision fatigue is essentially when the why gets lost in the what. Nawawala na yung malaking dahilan kung bakit sila nagsimula. Precisely. Nagsisimula na silang pamahalaan ng kasalukuyan sa halip na isulong ang kaharian ng Diyos. Nawawala ang tinatawag na moral imagination, yung kakayahang makita ang mga posibilidad ng Diyos sa hinaharap. Ang pakpak, imbes na gamitin para lumipad, tinitiklop na lang para hindi masira. Kung ganoon, ano sa tingin mo, based sa mga sources na ito, ang pinakamalaking banta sa isang leader? Hindi pala yung oposisyon o mga kritiko? Hindi. Kasi ang totoo, ang oposisyon ay nagpapatibay pa nga ng paninindigan. Pinipilit ka nitong linawin kung para saan ka nakatayo. Ang pinakamalaking kalaban, ayon dito, ay kaginhawaan, comfort. Dahil ang kaginhawaan, unti-unti ditong pinapatay ang backbone at wings mo nang hindi mo namamalayan.
At dito ulit babalik yung quiet compromise, yung unti-unting pagpapalit ng pagsunod para sa approval ng iba. Oo, madalas nagbabalat kayo pa ito bilang prudence o pastoral care. Naalala mo si Aaron sa kwento ng ginintong guya? Hindi siya hayagang nagrebelde laban sa Diyos. Ang ginawa niya ay isang kompromiso. Pinagbigyan niya ang hiling ng mga tao na gawan sila ng Diyos-Diyosan para mapanatili ang kapayapaan habang wala si Moses. Tila pastoral ang intensyon niya, pero idolatry ang naging resulta. Teka, para sa mga nakikinig, si Aaron kapatid ni Moses, di ba? Siya yung high priest. So parang sinasabi mo na kahit yung mga taong nasa inner circle, yung mga pinagkakatiwalaan, pwedeng madala ng pressure from the crowd. Lalo na sila, dahil mas malaki ang pressure na i-manage ang expectations ng mga tao. At may isa pang anyo itong kompromiso, yung tinatawag na fear masquerading as spirituality. Yan yung paggamit ng espiritual na lengguwahe para i-justify yung takot. Tama ba? Parang yung sasabihin mong pinagpe-pray ko pa. O naghihintay ako sa direksyon ng Diyos pero ang totoo, umiiwas ka lang sa isang mahirap o mapanganib na desisyon. Eksakto. O kaya naman, tatawagin mong praktikal na karunungan ang isang kompromiso, gayong sa totoo lang, takot ka lang may mawala sa'yo. Kaya mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang klase ng takot na binabanggit dito. Una, ang fear of the Lord, na ang ibig sabihin ay paggalang at pagkilala sa kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Ito yung takot na nagtutulak sa atin sa pagsunod. Okay, pero may pangalawang klase ng takot. Oo, at ito yung delikado, ang fear of loss. Takot na mawala ng posisyon, ng reputasyon, ng resources, ng impluensya o ng comfort. At ayon sa ating pagsusuri, itong pangalawang takot na ito ang madalas na nagiging sanhi kung bakit ang mga leader ay tumitigil sumulong. Ito yung pumuputol sa wings at bumabali sa backbone ng isang leader. So parang ang pinapakita dito, yung act of obedience itself is the point, hindi yung guaranteed success. Kung babalikan natin yung mga kwento sa Biblia, si Noah gumawa ng arko bago pa man nagkaroon ng sign ng ulan. Si Esther humarap sa hari bago pa niya malaman kung mabubuhay siya o hindi. Yung pagsunod nila nauuna sa resulta. At dyan mo makikita na ang pamumuno na hinuhubog ng krus ay hindi maaring pamunuan ng takot na may mawala. Dahil ang esensya mismo ng krus ay pagtalikod sa sarili para sa mas mataas na layunin. Dito natin makikita ng malinaw yung dalawang magkabilang dulo ng pagkabigo sa pamumuno. Sa isang banda, meron tayong courage without vision. Katapangan na walang pananaw. Tama, halimbawa nito ay si Pedro sa Gethsemane. Yung tinagpas niya yung tenga ng sundalo. Yun mismo, nanguhulihin na si Jesus, bumunot siya ng espada. Mayroon siyang backbone, may tapang, pero mali ang pananaw niya sa misyon ni Jesus sa oras na yon. Ang ginawa niya ay isang reaksyon, hindi pagsunod sa mas malaking plano ng Diyos. Yun ay recklessness, hindi totoong tapang. Nakakagulat yan kasi we see Peter as this passionate all-in disciple. So yung passion niya sa moment na yon, naging liability instead of an asset. Naging hadlang pa nga, kaya sinaway siya ni Jesus. Ngayon, tingnan natin yung kabilang dulo. Vision without courage. Pananaw na walang katapangan. Yun naman yung kwento ng ito naman ang kwento ng rich young ruler. Yung binatang mayaman. Oo. Lumapit siya kay Jesus, nakita niya ang tamang daan, naintindihan niya yung pananaw ng kaharian ng Diyos. May wings siya, kumbaga. Pero nang sabihin ni Jesus ang halaga nito, ang iwan ng kanyang kayamanan para sumunod, umatras siya. May pananaw, pero kulang sa backbone para isakilos ito. Yan ang stalled idealism. So, dalawang klase ng failure. Isang sumugod pero mali ang direksyon at isang alam ang direksyon pero ayaw sumugod dahil sa takot sa kapalit. Parehong may kaakibat na halaga o cost ang pagtayo at pagsulong. Kaya nga, laging sinasabi ni Jesus yung counting the cost. Kailangan mong bilangin ang magiging kapalit. Pero ito ang madalas nating nakakalimutan at binibigyan diin ito sa ating mga source. Ang pag-iwas sa panganib ay meron ding halaga. Kapag ang isang leader ay umiiwas sa isang hakbang ng pagsunod, dahil sa takot, hindi lang siya ang nagbabayad ng presyo.
ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya at ang komunidad na pinumumuno niya ang siyang nagdurusa sa huli. Sa dulo ng lahat ng ito, ang pangunahing mensahe na nakuha natin mula sa mga source na ito ay simple lang pero napakalalim. Ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging mas mabilis, mas sikat o mas magaling. Ito ay tungkol sa pagiging tapat. At para maging tapat sa gitna ng mga pagsubok, kailangan mo ng dalawang bagay. Isang backbone na matibay para manindigan sa gitna ng laban at mga wings na malakas para magpatuloy sa paglalakbay na itinakda ng Diyos. At siguro magandang iwanan sa iyo na nakikinig ang kaisipang ito. Ang pagiging leader sa anumang kapasidad ay isang passing trust. Isang tiwalang ipinapasa lang sa iyo pansamantala. Mawawala ang titulo mo, mawawala ang posisyon mo, pero ang mananatili ay ang marka ng iyong pagsunod. Ang iyong legacy ay hindi nasusukat sa laki ng iyong platform o sa dami ng iyong tagasunod. Nasusukat ito sa tinatawag na long obedience, ang katapatan mo sa mahabang panahon, sa mga maliliit na desisyon ng pagsunod at sa mga malalaking pagsubok ng paninindigan. Kaya iwanan ka namin ng isang mapanghamong tanong para sa iyong personal na pagninilay. Habang pinapakinggan mo ito, kung titingnan mo ang buhay mo na yon sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong komunidad o ministry, ano ang isang hakbang ng pagsunod ang matagal mo nang ipinagpapalibang dahil sa takot, sa kaginhawaan o sa kawalan ng katiyakan? Ano ang pumipigil sa iyo na gamitin ang iyong backbone para manindigan and your wings para sumulo?